Sa paanan ng bundok San Roque, may nakatayong maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy, kawayan at lumang yero. Doon nakatira si Lando, isang mahirap na magsasaka at baguhang sabungiro na pinapangarap lamang magkaroon ng mas magandang buhay. Para sa maraming tao sa kanilang baryo, si Lando ay ordinaryong mamamayan lamang, payat, kayumanggi, at laging may putik ang mga paa mula sa bukid. Pero sa puso niya, may apoy na hindi mapapatay. Ang pangarap na makaahon sa hirap at ang paniniwalang darating din ang tamang panahon para sa kanya. Araw-araw siyang nagbubungkal ng lupa, nagtatanim ng palay, at nag-aani ng gulay na ibibenta niya sa palengke tuwing Sabado. Mag-isa niyang ginagawa ang lahat mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa sakit. Kahit pagod, hindi siya sumusuko. Dahil sa bawat hampas ng kalabaw sa lupa, bawat patak ng pawis, may isang buntong hiningang puno ng pag-asa. Balang araw, magkakaroon din ako ng magandang bahay. Balang araw, hindi na ako lilingon sa hirap. Sa likod ng bahay ni Lando ay may maliit na kulungan ng manok. Dito nakatira ang kanyang pinakamamahal na alaga, isang pulang manok panabong na ang pangalan ay Sibak. Si Sibak, ang tanging manok na nakuha niya mula sa isang kaibigang umalis papuntang Maynila. Para sa iba, ordinaryong manok lang si Sibak. Pero para kay Lando, siya ay isang pag-asa. Tuwing hapon, pagkatapos sa bukid, inuupo niya ang sarili sa tabi ng kulungan at kinakausap ang manok na para bang tao. Makinig ka, Sibak. Darating ang araw. Ikaw ang magdadala ng magandang kapalaran natin. Hindi niya ito sinasabi dahil pera ang habol niya, kundi dahil alam niyang sa pagiging sabungiro, may pagkakataong makilala siya at magkaroon ng mas malaking kabuhayan. Ngunit hindi rin siya gahaman. Ang gusto niya lang ay umangat kahit kaunti, maiahon ang sarili mula sa lumang bahay na halos salamin ng lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng gulay para dalhin sa palengke, may kumatok sa kanyang pintuan si Mang Igme, ang kilalang veteranong sabungiro sa bayan, ang naroon. Lando, bungat nito. Narinig ko may alaga kang magandang manok. Subukan mo kaya sa linggo? May palong sa kabilang baryo. Hindi malaki ang pusta, pero magandang pagkakataon. Para kay Lando, iyon ay malaking balita. Sanay siya sa bukid, hindi sa sabungan. Maraming beses nang inimbitahan siya, ngunit lagi siyang tumatanggi dahil natatakot siyang mapahiya o matalo nang wala siyang pera. Pero nung araw na iyon, iba ang tibok ng puso niya. Parang may bumubulong. Ito na ang simula. Napahinga siya ng malalim. Sige po, Mang Igme. Susubukan ko. Lumipas ang mga araw at hindi naging madali ang paghahanda para sa unang laban ni Sibak. Binibigyan niya ito ng tamang pagkain, mais, pellets at munggo. Pinapalakas niya ito sa pagtakbo, paglipad at pagsasanay na natutunan niya mula sa panonood sa mga veterano. Kahit pagod mula sa sakahan, may ngiti sa labi si Lando. Parang bawat araw ay nagiging mas magaan. Parang may papalatong magandang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Minsan, nauupo siya sa ilalim ng punong mangga habang nakatingin sa dulo ng kalsada. Pangarap lang dati maging sabongiro, tapos ngayon tuloy-tuloy na, bulong niya. Sana simula ito ng magandang pagbabago. Sa gabi bago ang palong, hindi makatulog si Lando, paulit-ulit niyang kinakausap ang sarili. Paano kung matalo? Paano kung mapahiya ako? Pero sa kalagitnaan ng pag-aalala niya, biglang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kubo na pahinto siya. At parang may tinig na pinong-pino ngunit malinaw. Isang bulong na hindi niya maipaliwanag kung saan galing. Magtiwala ka ay paglalaban niya ang pangarap mo. Napatayo si Lando, kinakabahan ngunit hindi takot. Nakatingin siya sa kulungan ni Sibak at sa sandaling iyon, parang nagniningning ang mata ng manok. Magkasama tayo bukas, sabi niya.
Ano man mangyari, dumating ang araw ng palong. Maagang nagising si Lando, kinuha si Sibak at marahang inilagay sa isang lumang basket na gawa sa kawayan. Habang naglalakad siya papunta sa baryo, para bang bawat hakbang niya ay mabigat ngunit puno ng pag-asa. Ang sabungan ay puno ng tao, sigawan, halakhakan at tawanan. Amoy niya ang alikabok, ang pakpak ng mga manok at ang tradisyon na umiikot sa lugar. Para kay Lando, tila ibang mundo ang kanyang nilakaran. "Lando, dito ka!" Sigaw ni Mang Igme, kumakaway. "Papasok ka na. Handa ka ba?" Malalim ang hinga ni Lando. "Oo, Mang Igme. Handa na." At habang papalapit sila sa gitna ng sabungan, hawak niya si Sibak. Hindi siya makapaniwala na magsisimula na ang kwento niya. Ang kwento ng isang mahirap na magsasaka na balang araw, sa paraang hindi pa niya alam, magkakaroon ng mansyon na bahay. Umalingaw-ngaw ang sigawan at hiyawan sa loob ng sabungan habang papasok si Lando. Nanginginig ang kamay ngunit matapang ang puso. Hindi pa siya nakakatapak sa ganitong lugar dati. Isang mundong puno ng ingay, galit, saya at pangarap ng bawat sabungiro. Sa bawat sulok, may mga taong sumisigaw ng meron at wala habang ipinapakita ng mga manok ang kanilang lakas at tapang. Pero para kay Lando, parang ibang ingay ang naririnig niya. Hindi sigawan ng tao, hindi hampas ng paa ng manok sa lupa, kundi ang pagtibok ng sarili niyang dibdib. Ito na. Ito ang simula. Ang pagpapakilala. Lumapit si Mang Igme sa tagapag-ayos ng laban. "Ito po ang panabong namin, si Sibak." Tinignan ng tagapag-ayos ang manok, niyuko ito at ngumiti. "Aba, maganda tong bitaw ha. Malakas ang paa. Mahaba ang pakpak. Bata pa pero may laban." Napangiti si Lando kahit kinakabahan. Sana ay magandang senyales yon. Inilagay nila si Sibak sa maliit na kahon habang hinihintay ang makakalaban nito. Hindi nagtagal, dumating ang kabilang sabungiro. Matikas, may malaking katawan, at halatang sanay na sa ganitong laban. Nakatingin ito kay Lando mula ulo hanggang paa. "Baguhan?" tanong nito. Tumango si Lando, hindi nangingiming umamin. "Opo, unang laban namin." Kumindat ang lalaki, parang minamaliit siya. "Swerte mo na lang kung hindi ka umuwing luhaan." Hindi sumagot si Lando, pero sa loob niya, nag-aapoy ang determinasyon. Nang inaabot na sa kanila ang manok ng kalaban, hindi maiwasan ni Lando ang mapalunok. Malaki ito, makintab ang balahibo at maliksi ang galaw. Halatang inalagaan ng maigi. "Handa ka na?" bulong ni Mang Igme. Huminga ng malalim si Lando. Handa na. Pumwesto sila sa gitna ng sabungan. Inilabas ni Lando si Sibak mula sa kahon. Kumakampay ito ng pakpak, tila nag-iinit sa laban at handang lumaban para sa kanya. Sumigaw ang announcer. "Laban na, ihanda ang mga manok." Umugong ang buong sabungan. Napapikit sandali si Lando at bulong. "Sibak, para sa pangarap natin." Ang pagbitaw. At sa isang iglap, binitawan na ang dalawang manok. Parang kidlat ang galawan nila. Sumugod, nagliparan, nagbungguan. Sumayaw ang alikabok sa hangin habang ang dalawang panabong ay halos hindi maaninag sa bilis ng kanilang pag-atake. Sumigaw ang mga tao, nagtatayuan, tumatalon, at nagsasabing, "Ayun na! Sugod pa! Ay, tinamaan! Lamang yung puti! Hala, umaangat na yung pula!" Si Lando halos hindi humihinga. Nanlaki ang mata niya habang nakikita si Sibak na sumusugod, umiilag at humahampas gamit ang matatalim na paa. Pero malakas ang kalaban kung tumira, parang martilyo.
Minsan ay natamaan si Sibak at tumilapon ito ng bahagya. Napasigaw si Lando. Sibak! Pero biglang tumayo ulit ang manok. Mas matapang, mas galit, mas determinado. Ang desperadong sandali, tila napapansin ng lahat na isang maling galaw ay maaaring maging katapusan ng laban. Nanginginig ang tuhod ni Lando habang nakikita ang pagod na galawan ni Sibak. Uwi na to, baguhan, sigaw ng ilang sabungiro mula sa gilid, nagtatawanan. Pero hindi sumuko si Sibak. Umikot ito, pumailalim at biglang pumalo pataas, isang sipa na diretso sa leeg ng kalaban. Nagtilian ng tao, napaatras ang kabilang sabungiro. Lamang ka, ituloy mo, sigaw ni Mang Igme. Sinundan ni Sibak ang galaw, sunod-sunod na sipa, mabilis, mabibigat. Hanggang sa bumaliktad ang kalaban, hindi na makatayo. Nabingi si Lando sa mga sigawan. Hindi niya mapigilan ang mapaluha habang hinahawakan niya si Sibak. Nanginginig ang kamay niya sa tuwa at hindi makapaniwalang nanalo sila. Hindi ka baguhan kung ganyan ang alaga mo, sabi ng tagapag-ayos. Nakangiti. Maganda ang bitaw ng manok mo, ipagpatuloy mo yan. Hindi makapaniwala si Lando. Hindi dahil sa perang napanalunan, kundi dahil sa naramdaman niyang kaya pala niya. Na may pagkakataon pala siya, na kahit mahirap siya, kahit magsasaka lang, mayroon pala siyang lugar sa mundong ito. Habang nag-aayos na sila para umuwi, lumapit ang isang lalaking naka-Amerikana. Matikas ang tindig at halatang may pera. Ikaw ba si Lando? Tanong nito. Opo. Maganda ang manok mo. Bihira ako makakita ng ganyang galaw sa unang laban. May imbitasyon ako para sa iyo. Inabot nito ang isang maliit na sobre. May darating na malaking derby. Gusto kitang makasama. Natigilan si Lando. Derby? Siya? Isang hamak na magsasaka lang? Hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Pero isang bagay ang sigurado. Ito ang simula ng pag-angat niya. Pag-uwi ni Lando mula sa sabungan, hindi pa rin maalis ang ngiti sa kanyang labi. Habang naglalakad sa mabatong daan patungo sa kanyang maliit na bahay, pakiramdam niya ay mas magaan ang hangin, mas maliwanag ang araw at mas tahimik ang paligid. Hawak niya ang sobre mula sa lalaking naka-Amerikana, halos hindi makapaniwalang para iyon sa kanya. Pagdating niya sa bahay, ibinaba niya si Sibak sa kulungan at maingat itong pinahinga. Inilabas niya ang sobre, binuksan at binasa ang laman. Nakalagay, Invitational Small Town Derby. Inaanyayahan ka namin upang lumahok. Dalhin ang iyong manok panabong. May paunang premyong 100 at 50,000 piso. Nanlaki ang mata ni Lando. 150,000? Bulong niya sa sarili. Para sa kanya na araw-araw ay lumalaban para makuha lang ang 200 o 300 sa bukid. Ang 100 at 50,000 piso ay parang kayamanan. Pero kasabay ng pag-asa, naramdaman niya rin ang bigat ng takot. Hindi biro ang derby. Hindi ito tulad ng simpleng laban kanina, mas malalaki ang pusta. Mas matitindi ang kalaban. Mas marami ang nakakapanood. At higit sa lahat, mas malaki ang pagtaya. Mga tanong sa gabi. Kinagabihan, nakaupo si Lando sa labas ng bahay, tumitingin sa bituin habang hawak ang sobre. Kaya ko ba ito? Bulong niya sa hangin. Ako lang to, isang mahirap na magsasaka. Paano kung matalo ako? Paano kung mapahiya ako? Pero kapag tinitingnan niya si Sibak na mahimbing na natutulog, may kakaibang lakas na bumabalik sa kanya. Parang paalala na hindi siya nag-iisa, na mayroon siyang alaga na handang lumaban para sa kanya. Nakapikit na sana siya nang biglang sumulpot si Mang Igme mula sa dilim, dala ang isang sako ng mais at isang maliit na supot. Para sa inyo, sabi nito. Ay, Mang Igme, ba't po kayo nag-abala?
Gulat na tanong ni Lando. Nabalitaan ko yung derby. Anak, huwag mo sayangin ang pagkakataon. Hindi ako magtatagal. Pero eto, tulong ko para sa inyo ni Sibak. Inabot niya ang supot, bitamina, para mas tumibay pa ang katawan. Napakatamis ng ngiting lumabas kay Lando. Maraming salamat po. Tandaan mo, Lando, sabi ni Mang Igme bago umalis, ang tapang ay hindi galing sa lakas. Galing yan sa puso. Simula ng paghahanda. Kinabukasan, nagsimula ang bagong buhay ni Lando. Sa bukid pa rin siya nagtatrabaho, pero bawat oras ng pahinga ay ibinibigay niya kay Sibak. Araw-araw ay sinasanay niya ito. Pinapatalon para lumakas ang binti. Pinapahampas ng pakpak para tumibay ang balikat at binibigyan ng masustansyang pagkain. Dumami ang mga bumibisita sa kanya. May ilan na gustong tumingin sa manok, may nag-aalok ng pusta, at may mga kapitbahay na nadadala ng hiya at humahanga ng bahagya. Pero kahit maraming dumadalaw, nananatili si Lando sa pagiging simple. Hindi niya pinapalaki ang ulo, hindi niya ipinagyayabang ang napanalo. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi pagyayabang, kundi inspirasyon para maging mas mabuti. Pagdating ng mayamang estranghero, isang hapon habang nagpapahinga si Lando sa ilalim ng mangga, may dumating na dumadagundong na sasakyan. Isang itim na SUV na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakaputing polo, may mamahaling relo, at may aura ng kayamanan. Ito ang parehong lalaking nag-abot ng imbitasyon. Lando, bati ng lalaki. Magandang hapon. Napataas ang tingin niya. Magandang hapon din po. Ako nga pala si Don Marcelo Alvarado. Sabi nito, sabay abot ng kamay. Isa ako sa mga nag-oorganisa ng derby. Gusto ko lang sanang personal na tiyakin na makakasali ka. Kinamayan niya ito ng may paggalang. Gagawin ko po ang lahat. Alam ko, sagot ni Don Marcelo. Nakangiti. Kaya nga ako nandito ngayon. Gusto kong makita ang manok mo. Inilabas ni Lando si Sibak mula sa kulungan. Umikot si Don Marcelo. Pinagmamasdan ang manok mula sa bawat anggulo. Pagkatapos ay tumango ito. Maganda, may dugong panlaban. Umiling siya saglit. Kulang lang siya ng kaunting kondisyon. Napatigil si Lando. Kondisyon po? Kung gusto mong may tsansa sa derby, kailangan mo ng tamang training. At may kakilala ako, isang bihasang trainer na maaaring tumulong sa inyo. Nagliwanag ang mata ni Lando, pero may kaba rin. Magkano po ang bayad sa trainer? Ngumiti si Don Marcelo. Huwag mo nang intindihin yon, sagot ko. Parang tumigil ang mundo ni Lando. Pepo? Bakit naman po? Simple, sabi ni Don Marcelo nakatitig sa kanya. Naniniwala ako na kapag binigyan ng pagkakataon ang isang taong may malinis na puso at sipag, kayang gumawa ng himala. Simula ng mas malalim na pagbabago, at doon nagsimula ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ni Lando. Dumating ang trainer, si Gioberto, isang matatandang sabungiro na kilala sa bayan bilang The Eagle, dahil sa pakiramdam na parang may pakpak ang mga manok na hinahawakan niya. Tinuruan siya nito ng tamang pag-alaga, tamang timing ng pagkain, tamang timing, tamang galaw, tamang disiplina. At unti-unti, dumalakas si Sibak. Humahaba ang lipad, bumibilis ang paa, tumitigas ang katawan. Hanggang sinabi ni Gioberto sa kanya isang araw, "Handa na to. Handa ka na rin." Isang gabi habang natutulog si Lando, may narinig siyang mahinang tunog. Para bang pintig ng puso ng manok. Tumayo siya, lumapit sa kulungan. At nakita niya si Sibak, nakatayo, nakatingin sa kanya, parang may sinasabi. At biglang bumalik sa isip niya ang pangitain noong unang laban. Magtiwala ka, ipaglalaban niya ang pangarap mo.
Napangiti si Lando. Kasama kita, Sibak, bulong niya. Sa derby at sa pagbabago ng buhay natin. Sabihin mo lang kung gusto mo na ang lumipas ang ilang linggo at ang buhay ni Lando ay unti-unting umikot sa pagitan ng bukid, bahay at pagsasanay kay Sibak. Ngunit habang papalapit ang derby, mas dumarami ang mga mata na nakatingin sa kanya. Hindi dahil tagumpay na siya, kundi dahil sa inggit, paghanga at pagtataka. Isang mahirap na magsasaka. Isang maliit na bahay na halos sirain ng hangin. At isang manok na bigla na lang napansin ng mga kilalang tao sa sabungan. Marami ang nagtatanong, bakit siya? Anong meron sa manok niya? Bakit pinupuntahan siya ng mayayaman? Sa simpleng baryo nila, mabilis kumalat ang usapan. Noong una, sinuportahan siya ng ilang kapitbahay. Pero habang lumilipas ang araw, napansin ni Lando na may mga tao nang lumalayo. May ilan na hindi na siyang iningitian. May maiingay na nakatingin sa kanya kapag dumadaan siya sa palengke. At isang tanghali, habang naglalakad siya pauwi, narinig niya ang bulungan ng dalawang dating kaibigan. Tignan mo si Lando, parang lumaki ulo. Sinong hindi lalaki? Nilalapitan na ng mga mayayaman eh. Baka iniisip niya sikat na siya. Masakit iyon kay Lando. Napahinto siya, napalunok, pero hindi siya lumingon. Sanay siya sa hirap, pero hindi pa siya sanay sa inggit. Pagdating niya sa bahay, naupo siya sa harap ni Sibak at napabuntong hininga. Parang mas dumami pa problema ko kaysa tagumpay, bulong niya. Tumuktok si Tioberto sa pintuan. Hiho, sabi ng matanda. Normal yan. Kapag umaangat ka, may mga taong naninibago. May mga natutuwa. May mga naghihintay bumagsak ka. Napayuko si Lando. Pero bakit po ganun? Tumawa si Tioberto, tuyo ngunit mabait. Simple lang. Hindi lahat handang magtrabaho tulad mo. Kaya kapag may umaangat, mas madali nilang pagselosan kaysa gayahin. Isang umaga, paggising ni Lando, napansin niya ang isang bagay na nakapagpatigil sa tibok ng puso niya. Si Sibak ay mahina. Nakadapa ito sa sahig ng kulungan, halos hindi makakilos. Nanlaki ang mata niya. Sibak? Agad niyang binuhat ang manok. Mainit ang katawan nito, mabigat ang paghinga. May kakaibang sakit na parang bigla ang sumalakay. Hindi pwede ito. Derby na sa isang linggo. Sigaw ni Lando, nanginginig. Dali-dali siyang tumakbo papuntang bahay ni Tioberto. Ang pagkondisyon ng isang mandirigma. Pagdating niya, agad sinuri ni Tioberto ang manok. Tama ang hinala ko, sabi ng matanda. May ibang taong nagbigay ng pagkain dito. O may humawak na hindi dapat. Napatigil si Lando. Ibig niyo pong sabihin, may gustong manira sa amin? Hindi ko sinasabi, sagot ni Tioberto. Pero hindi imposible. Habang tumitindi ang pangalan mo sa sabungan, dumarami ang ayaw sa'yo. May mga taong gustong ibagsak ka bago ka pa man makasampa sa derby. Parang tinamaan ng malamig na hangin ang dibdib ni Lando. So, ano po gagawin natin? Ngumiti si Tioberto. Merong kumpiyansa. Ito ang tandaan mo, hiho. Ang tunay na panabong, hindi basta-basta sumusuko. May araw pa tayo. Pero kailangan nating gamutin si Sibak ayon sa tamang paraan. Pinainom nila ng gamot ang manok. Pina-inhale nila ito ng singaw mula sa halamang gamot. Nilinis ang katawan. Hinilot ang mga pakpak. Pinainom ng maligamgam na tubig. At binantayan magdamag. Nakatulog si Lando sa tabi ng kulungan. At nang magising siya, humihuni si Sibak. Hindi pa malakas, pero hindi na siya nakadapa. Sa loob ng 3 araw, unti-unting lumakas ang manok. Nakakatayo, nakakalakad, nakakatuka. Tuwang-tuwa si Lando. Ni hindi na siya pumunta sa bukid,
Lahat ng oras ay nakatutok sa pag-aalaga at pagbangon ni Sibak. Isang himala, bulong niya. Salamat, Panginoon. Ngumiti si Tioberto. Hindi lang himala, determinasyon, at pagmamahal mo sa alaga mo. Isang hapon, may dumating na batang nagbabalita. Kuya Lando, pinag-uusapan ka sa sabungan. Ha? Bakit? May nagsabi raw na hindi ka sasali. May mga nagkalat na balitang umatras ka kasi mahina ang manok mo. Napahinto si Lando. Sino ang nagpapakalat? Bakit nila gustong bumagsak ako? Pero bago pa siya kainin ng galit, biglang dumating si Don Marcelo sakay ng SUV. Lando, sabi nito, may narinig ako. May gustong sirain ang pangalan mo bago pa magsimula ang derby. Pero hindi ako pumapasok sa laban na hindi pantay ang usapan. Lumapit si Don Marcelo kay Lando at marahang tinapik ang balikat niya. Isang linggo na lang walang atrasan. Napatango si Lando. Hindi po ako aatras. Gabi. Tahimik. Nasa gitna ng bahay si Lando, nakatingin kay Sibak na tulog. Ngayon ay may sigla na ulit. At doon niya naramdaman na ang laban niya sa derby ay hindi lang laban para sa pera, o para sa pangalan, o para sa manok. Ito ay laban bilang isang tao. Laban ng isang mahirap na magsasaka. Laban sa mundo na hindi naniniwala sa tulad niya. Tumayo siya, tumitig sa bituin, at buong lakas na sinabi, lalaban kami. Isang linggo na lang bago ang derby, at para kay Lando, bawat araw ay parang mahalagang hiyas na kailangang pag-ingatan. Bawat oras ay may kahulugan. Bawat galaw ay may bigat. At bawat hinga ay paalala na ang pangarap niyang inaasam buong buhay niya ay unti-unti nang papalapit. Hindi na lamang si Lando ang nagmamasid sa sarili niyang buhay. Maraming mata ang nakatutok sa kanya. Mga kakampi, mga kaaway, mga nag-aabang, at mga taong gustong makita kung totoo ba talaga ang kapasidad ng isang mahirap na magsasaka na walang pinanghahawakan kundi sipag at puso. Ika-6 na araw bago ang derby, may kumakalat na chismis na hindi raw tunay na nanalo si Sibak sa unang laban. May nagsabi pa na sinuhulan daw si Lando para lang pag-usapan. Hindi totoo yan, sagot niya sa sarili habang nasa bukid, nanginginig ang kamay sa galit. Hindi ko kailangan ng pera ng iba, pinaghirapan ko to. Lumapit si Tioberto at natalisod sa mukha ni Lando ang bigat ng nararamdaman. Hiho, sabi ng matanda. Ang isang mabuting sabungiro, hindi nakikipag-away sa salita. Pinapatunayan niya sa laban. Napayuko si Lando. Pero tiyo, parang hindi ko na kaya minsan. Ang hirap pala kapag may umaangat kaunting-kaunti. Mas dumadami ang gustong hilahin ka pababa. Umupo si Tioberto sa tabi niya. Ito ang tanda na nasa tamang landas ka. Ang punong may bunga, pinupukol. Hindi man niya sinabi ng tuwiran, pero napanatag ang loob ni Lando. Kung may taong handang maniwala sa kanya ng walang kapalit, iyon ay sina Tioberto, Mang Igme, at ang panabong niyang si Sibak. Kinagabihan, dala ang lampara, naupo si Lando sa harap ng kulungan ni Sibak. Hindi ikaw ang pakay nila, bulong niya sa manok. Ako ang gusto nilang sirain. Pero hindi ako susuko. Hindi tayo lalayo sa laban. Tumunog ang pakpak ni Sibak, parang sagot. Para kay Lando, sapat na iyon para mapawi ang kaba sa dibdib niya. Pagtuturo ng teknik ang lakas ng ulo at paa. Ika-5 araw bago ang derby, sinimulan ni Tioberto ang tinatawag niyang pampatalas. Tandaan mo, Lando, sabi niya, hindi lang lakas ang laman ng manok. Kailangan matalas ang kilos, maiksi ang galaw, at mabilis ang desisyon. Pinatayo niya si Sibak sa isang maliit na mesa. May inilapag siyang maliit na patpat na may tali. Kung saan gumalaw to, sundan ng tingin si Sibak. At parang may sariling utak, sinundan nga ng manok ang galaw ng patpat. Mabilis, instinctive, at halatang handa.
Ito, wika ni Tioberto, ang magpapatalas ng reflex niya. Gusto kong kapag nasa ere siya, alam niya kung saan tatama, saan iiwas, at saan dudulas. Pagkatapos, humawak siya ng maliit na unan. Ito ang magpapalakas ng paa. Pinatalon niya si Sibak. Pinapasipa sa unan pa ulit-ulit. Hindi tumitigil. Hindi nagpapahinga. Hanggang sa tumingkad ang lakas ng bawat hampas. Para kay Lando, parang nakikita niya ang isang sundalong unti-unting tumitibay sa bawat araw. Ika-4 na araw bago ang derby, habang naghahain si Lando ng pagkain kay Sibak, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa sahig ng kulungan. Isang maliit na piraso ng pagkain na hindi niya inilagay. May puting pulbos sa paligid nito. Nanindig ang balahibo niya. Lasong pakain. Mabilis niyang itinapon niyon at nilinis ang buong paligid. Sino ang gagawa nito? Bakit nila gustong kunin ang tanging pag-asa ko? Daing niya sa eroplano ng isip niya. Nadating si Don Marcelo ilang minuto matapos iyon. Kumalat na ang balita, sabi ng mayamang lalaki. May mga kalabang sa bungiro na hindi masaya sa pagangat mo. May nakakita raw sa isang lalaking pumasok sa bakuran mo kagabi. Napakuyo ang kamao ni Lando. Ano pong gagawin ko kung ganito? Huwag kang matakot, sagot ni Don Marcelo. Sa derby, ako ang bahala sa seguridad mo. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala sa sarili mo. Ika-3 araw bago ang derby, dumalaw si Mang Igme. Lando, napapansin kong ang dami mo nang iniisip. Totoo, halata sa mga mata ni Lando ang pagod, takot at presyur. Pero nang makita siya ni Sibak, nagliwanag ang mukha niya. Hindi ako mapapagod para dito, sabi niya, para sa pangarap ko, para sa pagkatao ko. Tinapik siya ni Mang Igme. Ganyan ang magsasakang lumalaban, hindi sumusuko. Ngunit tandaan mo, hindi lakas ng manok ang tunay na sukatan ng sabungiro. Kumunot ang noo ni Lando, kundi lakas ng loob. Isang bisitang hindi inaasahan. Ika-2 araw bago ang derby, may dumating na hindi inaasahang bisita. Si Aling Rosa, ang kumare ng kanyang yumaong ina. May dala itong maliit na supot. Anak, wika nito. Bigay ng nanay mo ang recipe nito noon pampakonsensya, pampalakas. Hindi ito magic, pero may dasal dito. Inabot niya ang supot kay Lando. Halaman na may kakaibang amoy, tuyong dahon, at maliit na kahoy. Kunin mo, para kay Sibak. Huwag kang matakot na isipin na may nagbibigay ng malas sa'yo. Tandaan mo na may mga taong pinagmamasdan ka rin dahil gusto ka nilang makita na umaangat. Hindi niya napigilang mapaluha. Ang huling pagsasanay. Ika-1 araw bago ang derby, nagsagawa sila ng huling ensayo. Pinatalon si Sibak. Pinatakbo. Pinahampas sa unan. Pinahiga at pinatayo. At bago matapos ang araw, ginawa ni Tioberto ang huling hakbang. Nilagay niya ang kamay niya sa likod ni Lando. At sa huling araw na ito, makinig ka. Hindi man ako perpektong sabungiro, pero isa lang ang masasabi ko. Tumigil si Lando, nakatingin sa matanda. Ang tunay na panalo, nagsisimula sa paniniwala sa sarili. Tumango si Lando. At nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa sigla ng pag-asa. Bukas na ang derby. Bukas, magbabago ang buhay niya. At doon nagtatapos ang Kabanata 5. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan at pinakahihintay ni Lando ang derby. Ang araw na maaaring magpabago ng kapalaran niya. Ang araw na magdedesisyon kung mananatili ba siyang isang mahirap na magsasaka o sisimulan na niya ang pag-angat na matagal niyang pangarap.
Pagdilat pa lang ng mata niya sa madaling araw, ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Parang lahat ng tunog ng paligid, ang huni ng ibon, ang pagaspas ng mga dahon, at ang ihip ng hangin ay nagbibigay ng paalala. Ito na ang araw. Nakatayo si Lando sa harap ng kulungan ni Sibak. Tahimik ang manok, ngunit matalim ang tingin. Walang pagod, walang pangihina. Para bang alam nitong may laban sila. Handa ka na ba, kaibigan? Bulong ni Lando. Kumampay si Sibak, parang sagot. Bago mag-umaga, dumating ang itim na SUV ni Don Marcelo. Kasama nito si Tioberto at Mang Igme. Pinaghandaan nila ang lahat. Mula sa pagkain ni Sibak, bitbit na gamit, bitamina, hanggang sa dokumento para sa laban. Hiho, wika ni Don Marcelo habang inaabot ang isang malinis na kahon para kay Sibak. Malaki ang laban ngayon. Maraming kalaban na veterano, maraming pusta, maraming mata. Kailangan mong manatiling kalmado. Tumango si Lando, nakahawak sa dibdib. Kaya ko po. Hindi ako susuko. Habang binabagtas nila ang daan papunta sa lungsod, hindi mawala sa isip niya ang mga pinagdaanan nila. Ang gutom, ang pagtatanim, ang pag-aani, ang pag-iisip kung magkakaroon pa siya ng kinabukasan. At ngayon, narito siya. May pag-asa. Pagdating nila sa malaking sabungan, napahanga si Lando. Isang gusali na kay ganda, may malalaking ilaw, malalaking speaker, at libo-libong tao na dumadagsa. Maraming mayayaman, maraming veteranong sabungero, maraming sikat. Para kay Lando na buong buhay ay nakapako lamang sa bukid, para itong ibang mundo, parang panaginip na naging totoo. Dito ka magsisimula, sabi ni Don Marcelo sa kanya. Kung mananalo ka, babago ang lahat. Mga kalabang malalaki ang pangalan. Habang naglalakad si Lando papunta sa lugar ng mga panabong, maraming napapalingon sa kanya. May ilang nagbubulungan. Yan ba yung baguhang magsasaka na pinili ni Don Marcelo? Sigurado akong tatamaan yan. Malalakas kalaban dito. Malinis ang manok niya, pero baguhan pa rin siya. Marami ang nakangisi, marami ang nanlalait. Pero hindi natinag si Lando. Sa loob ng tent, dumaan siya sa mga kilalang pangalan. Si Don Hilario, kilalang milyonaryo at may 10 panabong. Si Caramiro, veterano na 20 taon nang lumalaban. Si Tigre, isang sikat na sabungiro na hindi pa natatalo nitong taon. At sa huling mesa, nakita niya ang lalaking nagbibigay ng masamang titig sa lahat. Si Baldo, ang sabungirong kilalang marahas, malakas ang pusta, at walang awa kahit kanino. Narinig ko ikaw daw si Lando, sabi niya nang walang ngiti. Yung nagpanalo sa maliit na sabungan. Tumayo si Valdo at lumapit. Tandaan mo to, kung kalaban mo ako, pauuwiin kita ng luhaan. Ngumiti si Lando, maliit ngunit matatag. Hindi po ako takot, ni hindi po ako nagpunta dito para matakot. Umismid si Baldo at umalis. Tinimbang si Sibak. Sinukat ang pakpak, tinalupan ng paa at sinuri ang bawat galaw. Maraming namangha. Aba, maganda ang lakas nito. Matibay ito. Baguhan nga ba talaga nag-alaga? Umiti si Tioberto sa likod ni Lando. Sabi ko sa iyo, Hiho, may dugo yan na panglaban. Ang unang anunsyo ng laban, lumapit ang announcer sa kanila. Pangalawang laban, si Lando ng San Roque. Laban kay Caramiro ng San Rafael. Nanigas ang katawan ni Lando. Si Caramiro, veterano iyon. Bulong niya kay Mang Igme. Tumawa lang si Mang Igme. Ano ngayon, hindi ka naman pumasok dito para umiwas. Tinapik ni Don Marcelo ang balikat niya. Huwag mong isipin kung sino kalaban mo. Isipin mo lang kung ano ang kaya ng manok mo. Tumango si Lando, pinipigilan ang panginginig ng kamay. Habang hinihintay ang tawag, naupo si Lando sa gilid.
Hawak si Sibak. Napansin niyang malamig ang palad niya, pero ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Lando, bulong ni Gioberto. Tandaan mo ang aral ko. Huwag mo hayaan mablangko isip mo. Ang laban sa sabungan, hindi lang lakas, laso ng kaba. Unang tinalo ng kabang walang ginagawi ang sabongero. Huminga ng malalim si Lando. Tama po kayo. Anak, dagdag ni Mang Igme, kung anuman mangyari, tandaan mong proud kami sa'yo. Laban na, ihanda ang manok. Namalayan na lang ni Lando na tumataas ang sigawan. Kumikinang ang ilaw. Napupuno ng tao ang paligid at tinatawag na ang pangalan niya. Pumasok siya sa gitna ng sabungan. Nasa kanan niya si Caramiro. Matikas, malaki ang katawan at may hawak na manok na mukhang halimaw. Ngunit kahit ganoon, hindi nang hina ang loob ni Lando. Tumingin siya kay Sibak, matatag, handa. Parang sinasabing, lalaban tayo. Ang sandaling bumagsak ang mundo. Nagbubuga ng usok ang ilaw sa sabungan. Nag-uumpisa ang sigawan. At sa gitna ng lahat, tumahimik ang puso ni Lando nang sabihin ng announcer, bitawan na. At doon nagwakas ang kabanata. Bitawan na. Parang sabog ng kidlat ang ingay sa loob ng sabungan. Tumalon ang mga tao sa kinauupuan nila. Yung iba sumisigaw, yung iba tumataya, at yung iba naman ay halos maiyak sa tensyon. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan, tumahimik ang mundo ni Lando. Parang mabagal ang lahat. Ang bawat pagaspas ng pakpak, ang bawat tunog ng paa ng manok sa lupa, ang bawat hinga ni Lando. Ito na ang laban na maaaring magpabago sa buhay niya. Ang unang salpukan. Sa isang iglap, sumugod ang dalawang manok. Pak! Malakas na tunog ng pakpak. Crack! Sabay na hampasan ng paa at tuka. Mabilis si Caramiro's manok. Mas malaki, mas mabigat, mas malapad ang pakpak. Matatapang ang tira. Lahat puro patay kung tumama. Napatigil si Lando. Halos hindi makahinga. Sibak. Bulong niya. Halos hindi marinig. Pero hindi umatras si Sibak. Umiwas. Lumundag. Bumaba. Tapos biglang umilag ng mabilis. Parang naglaho sa hangin. Maganda ang iwas. Sigaw ng isang manonood. Maliksi! Ang galing ng bitaw! Sabi ng isa pa. Napangiti si Gioberto. Tama ang training natin. Nagagamit niya. Ang matinding pagsubok. Pero hindi nagtagal. Tumama ang paa ng kalaban. Diretsong sa tagiliran ni Sibak. Ay! Sabay-sabay na sigaw ng mga tao. Parang nanlamig ang dugo ni Lando. Napaatras siya. Parang siya mismo ang tinamaan. Nang hina ang tuhod niya. Pero tumayo si Sibak. Tumayo. Nagpaganang pakpak. At sumugod ulit. Tumulo ang luha ni Lando. Di dahil sa sakit, kundi dahil sa tapang ng kanyang manok. Hindi ka sumusuko, bulong niya, nanginginig. Hindi rin ako susuko. Ang pagpapakita ng tunay na lakas ni Sibak. Nagbago ang galaw ni Sibak. Mas mabilis, mas matalas, mas may direksyon. Tulad ng sinabi ni Tio Berto, hindi lang lakas, kundi isip ang panalo sa sabungan. Habang lumalapit ang mas malaking manok ni Caramiro, biglang, swick! Isang napakabilis na pailalim na tira ang ginawa ni Sibak. Tamang-tama sa balikat ng kalaban. Lamang! Sigaw ng announcer. Ang galing! Sigaw ng tao. Napalunok si Caramiro, hindi makapaniwala. Ang pagbabago ng ihip ng hangin. Pero hindi pa tapos. Sumugod ang kalaban, galit na galit. Tumalon, kumampay, at buong lakas na tumira. Tinamaan si Sibak sa pakpak. Napasubsob. Wag! Sigaw ni Lando. Pero bago pa man tumama muli ang kalaban, umikot si Sibak. Lumundag.
at tumira ng diretso sa leeg. Tahimik ang buong sabungan, parang tumigil ang oras. Ang kalaban ay napaatras. Nanghina ang paa. At unti-unting bumagsak. Pananalo o pag-aalinlangan? Panalo, sigaw ng ilang tao. Ngunit hindi pa tumataas ang bandila ng referee. Teka. Siguraduhin natin, sabi ng announcer. Nakatayo si Sabak, ngunit hingal na hingal. Tumutulo ang dugo sa tagiliran. Lumulundag, pero mahina. Lumapit ang referee sa dalawang manok. Kinilatis. Pinagmasdan. Tinanong ang mga opisyal. Si Lando, parang hindi makahinga. Parang sasabog ang puso niya. Pakiusap. Bulong niya, nanginginig ang kamay. Ang desisyon. Tapos, sigaw ng opisyal. Tumayo ang announcer sa gitna at sumigaw. Panalo si Sibak. Panalo si Lando ng San Roque. Parang nawala ang lahat ng ingay. Natutunaw ang takot. Sumabog ang saya. Umiyak si Lando sa gitna ng sabungan. Hindi mapigilan. Hindi niya alintana ang mga taong nanonood. Hindi na niya iniisip kung ano ang iniisip nila. Lumapit si Gioberto at niyakap siya. Nagawa mo, hiho, sabi ng matanda. Ito pa lang ang simula. Lumapit si Don Marcelo at tumapik sa balikat niya. Congratulations, Lando. Ngayon, handa ka na sa mas malalaking laban. Ang lihim na pagmamasid. Habang masaya ang lahat, may isang tao ang nakatingin kay Lando mula sa malayo. Si Valdo. Nakangiti ito. Pero hindi ito masayang ngiti, kundi ngiting puno ng galit, inggit at pagtitimpi. Magaling, bulong ni Valdo. Pero ako ang susunod mong kalaban at sisiguraduhin kong hindi ka natatayo pagkatapos. Ang pagpapasalamat. Hawak-hawak ni Lando si Sibak sa dibdib. Marahang hinihimas ang balahibo nito. Salamat kaibigan, bulong niya. Binigay mo ang buong lakas mo. Hindi ko ito makakalimutan. At habang tumitingin siya sa paligid, nakita niya ang libo-libong tao na napapansin na siya. Ito na. Ito ang simula ng pag-angat niya. Ang simula ng kwento ng isang mahirap na magsasaka na unti-unting tatayo para abutin ang pangarap. Pagkatapos ng unang malaking panalo ni Lando, nag-iba ang ihip ng hangin sa buong arena. Marami ang bumilib. Marami ang nagulat. At mas marami ang nainggit. Si Lando, isang mahirap na magsasaka na nagmula sa baryo, ngayon ay pinag-uusapan sa loob ng sabungan ng mga milyonaryo, veteranong sabungiro, at mga kilalang personalidad. Parang biglang lumiwanag ang spotlight sa kanyang pangalan. Pero habang tumatanggap siya ng papuri, may isang matang nakatutok sa kanya. Si Valdo. Ang taong kilalang marahas, tuso, at hindi natatalo ng walang kapalit. Ang pagbalik sa loob ng tent. Pagbalik ni Lando sa lugar niya, sinalubong siya ni Gioberto, Mang Igme, at dalawang taga-staff ni Don Marcelo. Parang pista sa tent nila. May nag-aabot ng tubig, may nagbubunyi, may nagtatanong kung paano niya napalaban ng ganoon si Sibak. Pero si Lando, tahimik lang na nakaupo sa sulok, hawak si Sibak. Pagod ka na ba, kaibigan? Tanong niya sa manok. Nagtaas ng pakpak si Sibak, parang sinasabing kaya pa. Ngumiti si Lando. Huwag kang masyadong magpuwersa, isa pa lang yun. Nilapitan siya ni Gioberto. Lando, kailangan nating i-massage si Sibak. May tama siya. Hindi malala, pero huwag nating pabayaan. Tumango si Lando. Ginawa nila ang lahat. Maligamgam na tubig, panayad na paghilot, pagpapakain ng pampalakas. Habang abala sila, dumating si Don Marcelo. Maganda ang laban mo kanina.
sabi nito. Pero malayo pa tayo. Ang susunod mo, mas mabigat. Kinabahan si Lando. Sino po? Tumingin si Don Marcelo sa malayo. Kung nasaan nakatayo si Valdo. Isang tingin, isang banta. Nang tumama ang tingin ni Lando kay Valdo, naramdaman niya agad ang peligro. Hindi ito ordinaryong kalaban. Hindi ito katulad ni Caramiro na marunong lumaban ng patas. Si Valdo ay kilala sa pagpoison ng manok ng kalaban, panunuhol, pagdadaya, at pag-atake kapag hindi nakatingin ang referee. Bakit siya ang susunod kong kalaban? Tanong ni Lando. Kita sa boses ang kaba. Dahil panalo ang manok mo, sagot ni Don Marcelo. At gusto niyang ikaw mismo ang masira. Ang babala. Lumapit si Mang Igme at bumulong. Lando, mag-ingat ka si Valdo ang dahilan kung bakit tumigil sa sabong ang maraming magsasaka noon. Napakunot ang noo niya. Bakit po? Dahil sa isang laban, isang aksidente ang nangyari. Pero hindi aksidente talaga. Sinabotahe niya ang kalaban. Simula noon, mahirap nang talunin ang grupo niya. Napalunok si Lando. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang posibleng siya ang sunod. Ngunit bago siya kainin ng pangamba, humawak sa balikat niya si Chuberto. Huwag ka matakot. Hindi ka nag-iisa. May panalo na tayo. At lalaban tayo ng patas. Isang lihim na bisita. Habang nagpapahinga si Sibak, may dumating na batang hindi niya kilala. Kuya Lando, pinapabigay po sa'yo. Inabot nito ang maliit na papel. Pagbukas niya, nakasulat. Umatras ka bago pa maging huli ang lahat. Nabigla si Lando. Sino ang nagbigay nito? Tanong niya. Hindi ko po kilala. Inabot lang po sa akin. Tumakbo ang bata palayo. Napalunok si Lando. Umigting ang kaba. Parang sumikip ang sabungan. Lumapit si Don Marcelo at kinuha ang papel. Tsk. Alam ko kung kaninong estilo to. Si Valdo? Tumango si Don Marcelo. Lando, makinig. Hindi ka aatras. Kapag umatras ka, hindi ikaw ang lugi, kundi ang pangarap mo. Kailangan mong ipakita sa lahat na kaya mo silang harapin, kahit sino. Ang pagpapacheck ng seguridad. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang mga tauhan ni Don Marcelo. Pinag-ikot nila ang tent, sinuri ang paligid, at pinagbawalan ang kahit sinong lumapit maliban sa grupo ni Lando. Bawal kayo lapitan, sabi ng gwardya. May banta na raw sa inyo. Nagulo lalo ang isip ni Lando. Don Marcelo. Hindi po ba delikado to? Delikado, sagot nito, diretso sa mata niya. Pero hindi ibig sabihin na matatakot ka. Lumapit ito, humawak sa balikat niya. Ang mga ganitong laban. Dito mo makikita kung sino ang tunay na sabongero. Ang paghahanda. Bago ang pinakakritikal na laban. Lumapit si Chuberto, bitbit ang maliit na kahon. Lando, kailangan nating ayusin ang pakiramdam ni Sibak. Hindi siya dapat kabahan. Kumuha ng dahon, tinurog ito, at pinadama sa ilong ng manok. Mabango to, pampalakas ng baga, pampalinaw ng isip. Pinainom nila si Sibak ng kaunting tubig, pinahiga sandali, at pinanood habang nagpahinga. Sa bawat paghinga ng manok, nararamdaman ni Lando ang tibok ng puso niya. Kaibigan, hindi kita pababayaan, bulong niya. Lalaban tayo ng magkasama. Ang mensaheng nagpapatatag kay Lando. Habang nakaupo si Lando, nakaramdam siya ng kamay na humawak sa balikat niya. Si Don Marcelo. Hiho, tandaan mo ito. Napatingin si Lando. Hindi ka nagsisimula sa talo. Nagsisimula ka sa panalo. Dahil bumangon ka sa hirap. Ang sabungan, maliit lang na bahagi. Pero ang puso mo,
Mas malaki kaysa sa buong lugar na to. Hindi napigilang mapaluhan ni Lando. Salamat po. Salamat talaga. Ang natitirang tanong. Nag-announce ang referee. Ihahanda na ang susunod na laban. Si Lando ng San Roque. Laban kay Valdo ng San Isidro. Tumayo ang lahat. Sumigaw ang madla. Si Lando, nanginginig pero matatag, ay humawak kay Sibak. Heto na, kaibigan. Ang buong sabungan ay nag-iba ang atmosfera pag anunsyo ng laban nila Lando at Valdo. Kung kanina ay masaya at maingay ang mga tao, ngayon ay tila may mabigat na hanging nakabitin sa paligid. Para bang lahat ay naghihintay ng isang trahedya o isang himala. Marami ang nagbubulungan. Si Valdo ang kalaban, patay na ang magsasakang yan. Kilalang madaya yan si Valdo. Hindi tatagal ang manok ng baguhan. Pero malakas daw yung sibaka. Ngunit sa gitna ng lahat, tahimik lang si Lando. Tahimik, pero hindi takot. Tensyonado, pero hindi natitinag. Nasa loob na sila ng tent at handa nang lumabas. Nang biglang dumating si Valdo, kasama ang dalawang lalaking mukhang kilalang siga sa kanilang lugar. Nakngisi si Valdo habang nakatingin kay Lando. Akala mo ba makakarating ka rito? Sabi nito. Alam mo bang marami na akong pinauwi na walang pangarap pagkatapos makalaban ako? Hindi sumagot si Lando, pero matatag ang tingin niya. Tandaan mo, dagdag ni Valdo. Hindi ako pumapasok sa laban na hindi panalo. Bago pa makasagot si Lando, pumagit na si Tioberto. Umurong ka, Valdo. Malamig na sabi ng matanda. Hindi kami natatakot sa'yo. Tumawa si Valdo. Pagkatapos ng laban, magbabago ang sagot mo. At umalis ito. Nag-uusap sina Lando at Tioberto nang mapansin ni Mang Igme na may lalaking paekot-ikot sa likod ng tent nila, tila nagmamasid. Lumapit ito sa kanila at pumulong. May nakita akong lalaking may dalang maliit na bote. Malapit siyang dumaan kanina sa kulungan ni Sibak. Ano? Halos sumigaw si Lando. Tumakbo siya papunta sa kulungan, pero bago siya makarating, naabutan na iyon ng security ni Don Marcelo. Walang nakapasok, Lando, sabi ng gwardiya. Tinaboy namin agad. Pero sa sahig ng kulungan, may kakaibang amoy. Parang may pinitik na chemical. Tsk, sabi ni Tioberto. Gusto niyang humina si Sibak. Nanginginig ang kamay ni Lando. Daya nilang lahat. Humawak si Don Marcelo sa balikat niya. Huwag ka magpanik. Mas lalo kang matatalo kapag nagpadala ka sa galit. Pinaypayan nila si Sibak. Pinainom ng tubig. Pinahinga. At nang tumingin si Lando sa mata ng kanyang manok, nakita niya ang determinasyon. Hindi ako susuko, parang bulong ni Sibak. Napahawak sa dibdib si Lando. Tayo to, kaibigan. Hindi ako uurong. Si Lando ng San Roque. Laban kay Valdo ng San Isidro. Sigawan-hiyawan. Mula sa malalaking pusta hanggang sa sigaw ng mga sabungero, parang umuga ang buong sabungan. Pumasok si Valdo, nakataas ang ulo, nakangisi. Ang manok niya ay kulay abo, matigas ang katawan, at kilalang bihira matalo. Pumasok si Lando, hawak si Sibak. Malalim ang hinga niya. Hindi niya inisip ang tao. Hindi niya inisip ang ingay. Hindi niya inisip ang takot. Tanging si Sibak lang ang nasa isip niya. Ang huling payo, tumabi si Tioberto bago magsimula ang laban. Lando, sabi niya, huwag mong pilitin ng atake. Paiigin mo muna. Si Valdo lagi nagmamadali. Kapag nagmadali siya, doon ka papasok. Tumango si Lando. Salamat, Tio. Ang simula ng laban. Bitawan na. Sugod agad ang manok ni Valdo. Malakas, mabilis, at halatang sinanay para sa brutal na atake. Sumugod si Sibak, pero umilag. Tumalon. Umatras. Umiikot. Uy, magaling umilag yung pula. Sigaw ng manonood.
Pero mas malakas yung kay Valdo. Na corner si Sibak. Mabilis ang suntok ng paa ng kalaban. Pak! Tinamaan si Sibak. Ay, sigaw ng tao. Napalunok si Lando, nanginginig ang labi. Pero tumayo si Sibak. Tumayo, kahit mas malakas ang kalaban. Tirahin mo na. Sigaw ni Valdo sa kanyang manok. Galit na galit. Sumugod ulit ang abuhon. Tinamaan si Sibak sa pakpak. Napaikot. Nadapa. Napapikit si Lando sa takot. Pero nang imulat niya ang mata, tumalon si Sibak. Tumira pataas. Tinatarget ang leeg. Ngunit umiwas ang kalaban. Maraming napasigaw. Sayang. Dikit na dikit yan. Isang misteryosong pagpugto ng galaw. Biglang tumigil sa isang segundo ang manok ni Valdo. Para bang nagulo ang ulo. Para bang may sumakit. Parang biglang nanghina. Hoy! Hoy! Sigaw ni Valdo. Umatake ka. Pero hindi gumalaw ang manok. Nagkatinginan ng mga tao. Nangingiti ang ilan. Nagulat ang iba. Tumapang si Sibak. Sumugod. At tinamaan ang sisiw ng kalaban sa dibdib. Ang biglaang pagbagsak. Tumalon si Sibak. Tumira ulit. Diretso sa leeg. Panalong panalo yan. Sigaw ng mga tao. Walang makapagsalita si Valdo. Ang panalo. O hindi pa ba? Tumayo ang announcer. Tinitingnan ng referee ang dalawang manok. Tahimik ang lahat. Ang tibok ng puso ni Lando parang sasabog. At sa pinakamalakas na sigaw ng araw, panalo si Sibak. Panalo si Lando ng San Roque. Nabingi ang buong lugar. Sumisigaw ang lahat. Nag-iiyakan ang ilan. Nagpupumiyok ang announcer. Pero hindi makagalaw si Valdo. Nakapako lang ang tingin kay Lando. Hindi galit. Hindi inggit. Kundi takot. Ang pagtatapos ng isang bangungot, lumapit si Lando kay Valdo, huminga ng malalim at sinabi, "Hindi ako yumaman sa daya. Nagtagumpay ako dahil nagsikap ako." Hindi makatingin si Valdo. Lumayo siya, binigyan ng daan ng Lando. Napaiyak si Lando habang pinupunasan ang balahibo ni Sibak. Salamat. Salamat. Lumapit si Don Marcelo. Lando, may sorpresa akong sasabihin sa'yo. Po? Kahit hindi mo pa alam, ang taong tulad mo, na tapat, marangal at masipag, karapat-dapat sa mas mataas na buhay. Napatingin si Lando. Hinihintay ka ng mas malaking pagkaka. Tumigil ang buong sabungan sa sigaw ng announcer. Panalo si Lando ng San Roque. Panalo si Sibak. Umusad sa pinakamalaking premyo ng Derby. Hindi malaman ni Lando kung iiyak ba o tatawa. Sa lahat ng pinagdaanan niya ang gutom, ang hirap, ang pagod, ang pagmamaliit ng tao ngayon, hawak-hawak niya ang tagumpay. Niyakap niya si Sibak, marahang hinaplos ang ulo nito. Kaibigan? Bulong niya, ginawa natin, ginawa mo. At sa sandaling iyon, hindi pera ang pumasok sa isip niya. Hindi prestihiyo, kundi pasasalamat. Pasasalamat sa isang alagang manok na naging simbolo ng pangarap niya. Ang malaking paanyaya ni Don Marcelo. Lumapit si Don Marcelo. Masaya ang ngiti na para bang siya mismo ang nanalo. Lando, sabi niya, ngayon ko sasabihin ang tunay kong pakay. Napatingin si Lando, nagtataka. Bakit po ninyo ako tinutulungan? Dahil may nakita ako sa iyo na walang ibang sabungiro ang meron. Sagot ni Don Marcelo. Puso, katapatan, at kakayahang umangat kahit walang-wala. Hinawakan niya ang balikat ni Lando. Hindi lang Derby ang pinaplano ko para sa iyo. May lupa ako sa kabilang bayan malawak. May magandang patubig.
Gusto kong ikaw ang mamahala. Natigilan si Lando. Ako? Po? Oo, sagot niya. Ikaw, Lando, ang magsasakang may puso. Hindi nakapagsalita si Lando, tumulo ang luha niya. Ito na ba ang simula ng tunay na pag-angat niya? Pag-uwi nila sa baryo, sinalubong siya ng mga tao, mga batang tumatakbo. Mga kapitbahay na dati ay nanlalait, ngayon ay nakangiti at nagsisigawan. Si Lando, nanalo sa derby. Idol ka namin. Nagulat si Lando sa pagbabago. Marami ang lumapit, nagkamay, nagyakap, nagbigay ng papuri. Ngunit sa puso niya, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi ko magagawa to kung hindi dahil kay Sibak, sabi niya sa mga tao. At totoo yun, hindi niya inangkin ang tagumpay. Ibinahagi niya ito. Habang nagdiriwang ang lahat, biglang lumapit si Valdo. Tahimik ang buong baryo. Parang hihinto ulit ang mundo. Lumingon si Lando, handang magpakita ng respeto kahit masama ang loob niya kay Valdo. Pero laking gulat niya. Nakatungo ang marahas na sabungiro. Lando. Mahina ang boses nito. Patawad. Napalunok si Lando. Ako ang dahilan kung bakit muntik mamatay ang manok mo, patuloy ni Valdo. Pero kahit ganun, hindi ka umatras, hindi ka gumante. Hindi ko inasahan na may tao pa palang kasing bait mo. Huminga ng malalim si Lando. Lahat ng tao may pagkakataon magbago, sagot niya. At hindi ako galit sa'yo. Tapos na. Tumayo si Valdo, tumango, at umalis ng tahimik. At sa puso ni Lando, nawala ang bigat na matagal niyang dala. Kinabukasan, maagang dumating si Don Marcelo sa bahay ni Lando, ang munting bahay na yari sa Kawayan at Lumang Yero. Lando, sabi niya, oras na para simulan natin ang bago mong buhay. Inabot nito ang isang sobre. Kontrata? Ano po to? Tanong ni Lando. Kontrata sa pagmamana ng lupa, sa pag-aalaga ng farm, sa partnership natin, at sa malaking regalo ko sa'yo. Napakunot ang noo niya. Regalo? Ibinuka ni Don Marcelo ang pinto ng SUV at sinabi, sumama ka sa akin. Pagdating nila sa kabilang bayan, napaiyak si Lando sa nasaksihan. Isang malawak na lupain. May taniman, may palaisdaan, may sariling sabungan. At sa gitna, isang malaking bahay-mansyon, kulay puti at kahoy, na parang nasa pangarap lamang niya. Don Marcelo, bakit po? Hirap magsalita ni Lando. Hindi ko ito binibigay bilang utang na loob, sagot ni Don Marcelo. Ito ay gantimpala sa taong may tunay na puso. At gusto kong dito mo simulan ang panibagong yugto ng buhay mo. Lumuhod si Lando, napaiyak. Hindi ko po deserve to. Inangat mo ang sarili mo, Lando, sagot ni Don Marcelo. At ngayon, tinutulungan lang ng mundo ang taong karapat-dapat. Pagbalik sa baryo, tumulong ang buong komunidad sa paglilipat ni Lando. Lahat masaya, lahat proud, lahat nakangiti. Kahit ang mga dating naiinggit, tumulong na rin. At nang makarating sila sa bagong mansion, tuwang-tuwa ang mga bata habang si Lando ay nakatayo sa harap ng pintuan. Iniisip kung paano siya umabot dito. Mula sa isang maliit na kubo, ngayon ay mansion na. At kasabay niyang pumasok si Sibak, tahimik ngunit marangal. Tumayo si Lando sa balkonahe ng kanyang bagong mansion habang tanaw ang malawak na lupain. Salamat, bulong niya sa hangin, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng hirap, sa lahat ng kabutihan. Lumapit si Sibak at kumampay ang pakpak. At higit sa lahat,
Dagdag ni Lando. Salamat sa iyo, kaibigan. Ngumiti siya. Ito ang simula ng bagong buhay niya. Hindi na siya mahirap. Hindi na siya walang pag-asa. Ngayon, siya ay isang magsasakang sabungiro na nagtagumpay sa buhay. At napatunayan niyang ang pangarap, basta't pinaghihirapan, ay nagiging totoo. Wakas,